Good evening po sa ating lahat. At bago po tayo magsimula ay mag-shoutout po muna tayo sa mga April 9 birthday celebrants sa pangunguna po ni Tagumpay Tagsertesa ng Binangonan Rizal. Isa po ito sa mga veteranong referee noong panahon na yun na kung saan hindi pa ako referee, napapanood ko na po siya sa Rizal Memorial Coliseum sa mga laban ng NCAA at UAAP. Ganyan din po kay Hero Watanabe, Rep Albert Malto, Edric Villarosa, Rep J. Lum, at kay Anrenhel Fidel Sun. Ganyan din po sa mga April 10 birthday celebrants, kapanguna po ni John Paul Bautista, Irene Polaos Conde, Derek Silvestre, Kelvin Wrights, Nair Nop Pascual, at kay Kagawa John Christian Lincuna ng Barangay 702. Maligayang kaarawan po sa inyong lahat. At mag-shoutout po tayo sa ating mga bagong kaibigan sa Facebook, kay Julieto Llamera ng Cagayan de Oro, kay Jojaman Gomez, Bago Bantay, Quezon City, kay Jami Asilo Arugay ng Obra sa grupo po ni Sir Ogie Bernarte, at kay Jala Referee. Kamusta po kayong lahat yan? Ang ating pong tatalakayin sa gabing ito ay ang katanungan padala ni kasamang Mike Vergara, my former BAP Paricom colleague way back po. Now a freelancer referee na po siya. Ito po ang kanyang katanungan. Sir, klaro ko kung violation na ba yung bola, pinatama ni A1 kay B1 at nakuha uli ang bola at nagdribble uli. Violation or not? Pero before that, meron ng first dribble si A1. Okay? Kung mapapansin nyo, big letters po yung pinatama. Ang ibig sabihin, sinadya niya po. Intentionally. At yung katanungan niya ay parehong-pareho doon sa OBRI 24-7. Ito po ang buo ng kanyang katanungan na katulad din sa Article 24-7. Yung A1 po, tapos na po nag-dribble. Ang ginawa niya, inihagis niya ang bola sa katawan ng B1, yung kalaban. At nakuha niya ulit ang bola at nag-dribble ulit siya. Ano po ang sabi ng FIBA doon? Sabi sa interpretation, doon sa OBRI 24-7, this is a double dribble violation by A1. A1's dribble ended as the ball was not touched by B1. It was the ball which touched B1. Hindi po na-touch ng B1 ang bola, bagkus yung bola ang nakatouch sa B1. Kaya A1 may not dribble again. It's a double dribble violation. Ang susunod natin tatalakayin ay ang OBRI example 24-8. Ito po yung kabaliktaran ng katanungan po ni kasama Mike Vergara. Ang sabi sa OBRI example 24-8, A1 ends a dribble and passes the ball to A2. Ball accidentally touches B2. After that, the ball touches the floor, A1 catches and starts to dribble again. Kung mapapansin nyo mo ulit, yung accidentally, big bold letters po yun. Ibig sabihin, hindi sadya. Ang ibig sabihin sa example na to, yung A1, tapos na po mag-dribble. Ipinasa niya ang bola sa A2, sa kasawang palad, yung bola tumama accidentally sa kalaban sa B2. After that, yung bola bumagsak sa floor at nakuha niya ulit at siya ay nag-dribble ulit. Ano po ang interpretation doon ng FIBA? Ang interpretation ng FIBA sa OBRI 24-8, this is a legal play. A1 may dribble again as after the first dribble. The ball has touched another player. Tumama kasi ang bola accidentally. Okay ba? Kaya pwede niyang i-dribble. Kaya walang double dribble violation. Yan pong ating aralin sa gabi ito at ako'y nagtataka nga po dahil itong simpleng sitwasyon ay alam po ito ng mga veteranong referee. Pero yung mga baguang referee, lalo sa grassroots level referee, medyo nalilito pa po rito. Katulad, nagtataka nga po kay kasamang Mike Vergara kung bakit hanggang ngayon, natanong niya ito. Anyway, yan pong ating aralin sa gabi ito. At huwag po natin kalimutan mag-like, mag-share, mag-follow at mag-subscribe sa aking YouTube channel. Ito po yung Abang Lingkod, former FIBA referee. Ito Kamarongan. Hanggang sa muli. Bye-bye.